Los Angeles Lakers dapat na i-consider ang pagkuha kay DeAndre Ayton kung mabigo bukas sa pagkuha kay Jonas Valanciunas. Pero bago yan, ayon sa pahayag ng dating NBA player na si Paul Pierce, naniniwala siya na dapat nang umalis si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Sinabi niya na maliit na ang tsansa ng Lakers na manalo ng isa pang kampyonato habang nasa Lakers si Davis. Ayon kay Pierce, mas makabubuti para kay AD na pumunta sa isang team na mas may potensyal na magkampyon. Isa sa mga issue na binigyang diin ni Pierce ay ang tila kakulangan ng aksyon mula sa management ng Lakers. Maraming fans ang naniniwala na hindi ang coaching staff ang problema, kundi ang kanilang roster. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasosolusyonan ni Lakers General Manager Rob Pelinka ang mga problema sa lineup. Kaya naman, ilang fans ang nananawagan na patalsikin na ito upang magkaroon ng bagong direksyon ang team. Bagamat malakas ang Los Angeles Lakers, nananatili silang inconsistent sa opensa at depensa. Bukod dito, mahina ang production ng kanilang mga bench player na nagre-resulta ng kanilang pagkatalo. Isa pa ang mga injuries sa ilang key players tulad ni Jared Vanderbilt, Jackson Hayes at Christian Wood ay nagpapabagal sa kanilang progreso. Bukas naman, inaasahang magkakaroon ng linaw kung makukuha na ba ng Lakers ang target nilang big man na si Jonas Valanciunas sa isang trade. Kung hindi ito mangyari, posibleng subukan nilang kunin si Nikola Vucevic, ngunit maraming teams ang interesado rin sa kanya. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung paano maibabalik ng Lakers ang kanilang winning form. Para kay Anthony Davis, ang tanong ay kung dapat na ba niyang subukan ang ibang team para sa mas magandang pagkakataon na magkampiyon. Samantala, isa sa mga trade na dapat ikonsidera daw ng Los Angeles Lakers ay ang Portland Trail Blazers center na si DeAndre Ayton. Sa kabila ng kanyang potensyal bilang isang all-star, hindi pa rin ito naabot ng dating first overall pick sa kanyang 7 taon sa NBA. Gayunpaman, si Ayton ay nananatiling produktibo sa court na may averages na 14.2 points, 10 rebounds at 1.2 assists kada laro habang may 55.4% shooting percentage sa field sa kanyang 17 games ngayong season. Ang Portland Trail Blazers ay kasalukuyang nasa rebuilding phase kaya't magandang oportunidad para sa Lakers na makuha si Ayton sa isang trade. Bagamat siya ay magiging free agent pa sa summer ng 2026, ang natitirang 70 million sa kanyang kontrata ay nagpapababa sa kanyang trade value. Ayon sa Spotrac NBA Trade Machine, posibleng magkasya ang isang trade na nakatuon sa mga kontrata ni Gabe Vincent, Jared Vanderbilt at Rui Hachimura. Para sa Trail Blazers, maaari silang humingi ng karagdagang draft picks mula sa Lakers bilang kapalit ng pagsang-ayon sa deal. Sa ganitong sitwasyon, mababawasan ang kanilang payroll at maaari rin nilang i-trade sina Vincent, Vanderbilt o Hachimura sa ibang team. Sa panig ng Lakers, mareresolba nito ang kanilang pangangailangan para sa isang solidong center. Si Ayton ay magkakaroon ng pagkakataong umangat sa isang role kung saan hindi siya magiging pangunahing focus ng opensa. Sa halip, makakakuha siya ng mas maraming open looks sa basket sa paglalaro kasama sina LeBron James at Anthony Davis. Sa ganitong trade, magkakaroon ng Lakers ng significant upgrade sa kanilang roster nang hindi kinakailangang i-trade si D'Angelo Russell na isang all-star noong 2019. Ang pagkuha kay Ayton ay makakatulong upang mapalakas ang kanilang tsansa na muling maging title contender ngayong season.